Balot ngayon ang sunod-sunod na karahasan ng sektor ng edukasyon sa mga nangyaring patayan ng mga menor de edad na estudyante sa magkakahiwalay na mga campus ng high schools. Una ay ang pananaksak sa pribadong paaralan sa General Trias, Cavite nitong June 16, 2026. Isang 14 years old na grade 8 student ang biglang nagwasiwas at nanaksak gamit ang kutsilyo sa loob ng silid-aralan. Pitong mag-aaral na nasa grade 5 ang sugatan. Pangalawa ay ang pananaksak sa Cavite National High School noong June 19, 2026. Isang grade 11 student ang nasugatan matapos saksakin ng kanyang kapwa grade 11 student. Pangatlo ay ang nangyaring ang mass shooting sa Tacloban City kung saan dalawang menor de edad ang sospek na walang habas pinagbabaril ang mga estudyante sa loob ng San Jose National High School. Tatlo ang patay dito, dalawa ang kritikal sa ICU at aabot sa 20 ang sugatan. Aabot sa 4 na po ang balang pinakawalan ng mga sospek. Pang-apat ay sumunod yung pananaksak ng isang grade 10 student sa isang grade 9 sa San Carlos City sa Negros Occidental. Panglima ay ang naunsyaming mass shooting na naman sa Tolosa Leyte National High School. Bakit nga ba nangyayari ang mga ito? Para bang may domino effect na nagtutulak sa mga insidenteng ito? Dito nga ba nagsimula ang momentum ng mga pangyayaring ito? O nag-ugat pa ito sa mga nauna pang mga pangyayaring karahasan sa bansa natin kamakailan? Maraming nagsasabi sa social media na dahil ito sa Marcos BBM culture. Nakikita kasi ng publiko lalong-lalo na ng mga kabataan na mga kaalyado pa mismo ng Pangulo ang nilalapastangan ng ating batas para lang maging pabor sa administrasyon. Ika nga, bend the law and have your own interpretation, the president will back up anyway. It's okay to be bangag and stupid. Administration allies can attack the Senate if majority is not a political ally, and don't hesitate to punch the Senate sergeant at arms. It's okay, the President BBM will back you up. You can abuse your power, it's okay, you are under BBM Marcos political machinery, just file a case to whoever contradicts BBM. You can change 13 into 12 para lang palitan ng Senate President ng kaalyado ng Pangulo. You can change 16 na into 14 para illegal na ma-impeach ang Vice-Presidente na malaking banta sa Pangulo, just do it, the President will back you up. Ito ang BBM culture. Baliin ang batas para lang ma-whitewash ang garapal na malawakang pagnanakaw ng flood control funds na aabot ng trilyones, kung saan ang Pangulo mismo ng Pilipinas na si BBM ang itinuturong mastermind ng sangkatutak na testigo. Ito yung nasa isip ngayon ng young students, kaya nangyayari ang ganitong mga karahasan dahil alam nilang pwede palang baliin ang batas basta malakas ka. Pwede palang baguhin ang batas para maging pabor sa'yo basta may mali-maletang pera ka. Isa sa mga sospek sa Tacloban City mass shooting ay pamangkin ng isang pulis na isa ring abogado. At base sa pag-uusap ng mga sospek sa kanilang chat bago ang ginawang krimen ay alam na nilang hindi sila makukulong. Ang lahat ng mga pangyayari sa isang bansa na may tinatawag na serye on a national level ika nga, o yung hindi na maituturing na isolated incident katulad nitong mga magkakaparehong mga pag-atake sa mga paaralan na naganap sa iba't ibang bahagi ng bansa, ay malinaw na sumasalamin sa pamumuno ng presidente ng bansa. Naukit na sa kasaysayan na sa administrasyon lang na ito nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado dahil sa pagpro-provoke ng NBI sa Senate Sergeant at Arms sa basbas ng Pangulo. At hindi makakalimutan ng mga Pilipino na ang rehimeng Marcos ang pinakamarahas sa panahon ng martial law. Ang ating mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Subalit ang mga kabataan din ang tagapagmana ng kung ano man ang ipamamalas at iiwan sa atin ng ating gobyerno.